This is something na alam ko na mapagkakitahan ko talaga eh. Kasi madali lang siyang ibenta sa tao. Yan. Oo. Tama. Madaling gawin. Meron tayong dropshipping, meron tayong Retailing. wholesaling, meron tayong Retail. retailing. Yung retailing pa lang talagang kung gusto mo ng money on hand right away, Yes. post mo, benta mo yung Oo. product na may ito, Yeah. di Tama. ba? Yes. Okay, so lagi kayong na-amaze kung paano ko napagsasabay. So my main struggle din is time. Talagang ang consistency, mabibit niyan ang kahit sinong gano'ng kagaling, gano'ng katalino, gano'ng ka, Yeah. Oo. you know, lahat. Basta consistent ka sa ginagawa mo. And you really find time to do the things that you need to do for the business. Alright, what's up everyone? Welcome back to Ship Happens. Kasama niyo ulit ako, si Coach Jet. And this is Coach Eric. Yes, of course. Welcome once again sa ating podcast Ship Happens. And mayroon lang ako pakausap, Coach G, sa ating mga viewers na please subscribe our channel po para naman mas maraming makapanood pa sa amin at mas marami Yeah. tao na mabigyan natin ng information dito sa ating ginagawa, Coach G. Ayan. Please support our channel. And bago natin i-introduce, bago natin i-introduce ang ating guest for tonight. Ayan, kasi sa episode na to, Coach Eric, sobrang exciting kasi Yes, me too, makakausap Coach G. natin, no? Ang makakausap natin ay isang super mom. I would say na she is a super mom. Imagine this, Coach Erica. Mama of four. Apat na chikiting ang meron siya. And she is Yes. based in Singapore. And meron Mm-hmm. siyang full-time job. Meron. Full-time, ha? And, Really? Wow, and talaga naman. bukod pa doon, Coach Eric, Yes. nag-online selling pa yan. Sailing. Wow, Okay? grabe. Sobrang sipag pala nito, Coach Sobra. G. At ginagawa pa ang dropshipping business Shopping on the business. side. Diba? So parang, Wow, grabe. kahit ako parang, hindi ko ma-imagine paano niya ginagawa lahat ng Oh, yun. tama, tama. Diba? Biglang question agad sa isip ko, Coach G. Paano kaya ginagawa ni Coach K yun? Di Totoo. ba? And especially, Yes. ako, sa nakikita ko and nakakausap ko tong guest natin na to no, from time to time, talagang sinisigurado niya, no, na hindi nako-compromise yung kanyang panahon sa kanyang pamilya. Okay? Tama. Kaya, kung ikaw ay busy parent or kahit sinong gusto mag-start ng negosyo pero feeling mo kulang ka sa oras, this episode is for you. For Okay? you, yes, So, exactly. Coach Eric, let's all welcome Welcome, Coach Coach K. K. Yan. Hello Coach K, hello everyone! po. Kamusta? Kamusta, Coach Good K? evening. Kamusta po kayo? Okay naman po, kagagaling lang natin ng work at yan nga ay nagmadali po tayo para I will be on time for this interview, no, and I'm very honored na napili niyo ako sa ma-i-interview niyo sa episode na to. So, very thankful. Maraming salamat, Ayun. Coach K, at kami ay Thank you, inyong Coach K. Yes. pinaunlakan, no? Actually, tawag dito, talagang isa ka rin, no? Lahat kayo ng mga first na mga ginas namin dito, talagang pinag-isipan namin mabuti ni Coach Eric yan eh. Totoo. Kasi ang daming makaka-relate sa story natin. Iba. Tama. Kung Yes. the reason, that's actually the main reason kung ba't namin ginawa tong podcast na to, Coach K. Kasi most of the time, nakikita lang tayo ng mga tao. Saan? Sa content natin, di ba? Okay. Yes. O 30-second video clip, 1-minute video clip, di ba? Pero hindi nila alam kung ano talaga tayo, kung sino talaga tayo, Yes. at kung paano natin kumbaga ginagawa, no, yung ating dropshipping business. And hindi lang about business, syempre about sa buhay, of course. 'Di ba? Speaking of buhay, like yung case ni Coach K, no? Kanina during our introduction, nabanggit natin lahat 'yun na hindi ko lubos maisip kung paano niya 'yun nagagawa, no? Okay. So later on malalaman natin lahat 'yan kay Coach K. Yan, tama. Alright. Yes, So Coach K. siguro Coach K, kumbaga, tell something about yourself muna, no? Like, especially yung buhay ni Coach K bago siya nag-dropshipping. Alright. So, hello everyone. Good evening sa mga nanonood.
My name is Kay Ng and I'm a mama of four, gaya nga ng sabi ni Coach Gerard. And meron din po tayong online crystal business plus full-time employee din po. So, katulad nga po ng sinabi nila, I mean, lagi kong naririnig din yan na na-amaze sila na kung paano ko nagagawa yung business. Para sa akin, it's all in the mindset tsaka discipline. So anyway, I have been living in Singapore for 18 years. After ko po graduate 18 years. after ko graduate ng college, talagang nagpursige na talaga akong pumunta dito. So I came here in Singapore, as a trainee. Pinadala ko ng school ko. And to be honest, graduate na ako nung pumunta ako dito. But, sabi ko sa mama ko, alam kong graduate na ako, pero andyan na yung opportunity. So, I want to grab it. Kasi sabi ko sa mama ko, stepping stone ko to. Kaya kahit nag-graduate ako, imbis na naghahanap ako ng trabaho, talagang ginrab ko yung opportunity na makapunta sa Singapore under traineeship. Kahit wala na akong grades noon, ako pang gagastos. Talagang tinake up natin yung opportunity na yun. Kasi para sa akin, na-try ko nang mag-work sa Pilipinas. And gusto kong matry na pumunta abroad kasi alam ko nandun yung opportunity. Yeah. And I was given a chance to come to Singapore nang hindi ako gagastos na masyadong malaki. Kumbaga, ahente kasi ng school yung babayaran ko, so hindi ganun kalaki compared to graduate ka na tapos maghahanap ka ng trabaho dito. Yes. Napakalaking difference. So, I grabbed the opportunity, sinuportahan ako ng mama ko, and I only have to pay 10,000 pesos, pero back then, ang laki ng 10,000 pesos. So, 18 Sabi ko years sa ago. mama ko, 18 yes, years that's ago. 18 years ago. So, sabi ko sa mama ko, Ma, ikaw ang mag-decide. Sabi ko, kung kaya mong bigyan ako ng 10,000 pesos, I will make sure I can give it back to you in few months. Sabi ko sa mama ko, ganun ako ka-unsure. Kahit ipangutang mo yan, parang ganun yung gusto mong sabihin sa mama ko. Ipangutang mo ako, gagawin ko lahat para maibalik yan. Ganun ako ka-decided. But it's a good thing that my mom last time, she's very supportive. She's very supportive. Kahit yung mga tita ko sinasabi nila na, graduate na yan, bakit pa mag-OJT? Di sayang lang yung 6 months. Hindi naman siya susweldo doon. Ganun yung mga sinasabi nila sa mom ko. But my mom pursued. Pinangutang ako ng time 6 ng mama ko para makapunta ako ng Singapore. So that was 18 years ago. Okay? So, nag-work ako dito sa Singapore sa under na F&B. Hindi madali, to be honest. To be in a country na wala kang masyadong alam, wala kang masyadong kilala. And I faced a lot of discrimination back then. Kasi iba yung tingin ng mga tao dito sa Pilipinas. Kapag Pilipina ka, feeling nila lahat ng Pilipina, either katulong or yung other nagtatrabaho sa mga ganong maduduming sa bars or everything. So, while I was looking for a normal job, after nung training ko, nung naghahanap na ako ng full-time na trabaho, grabe yung yung experience ko kasi dinadala nila ako sa mga bars. Alam mo, meron pa akong isang interview na hindi ko makakalimutan. I think that's where I find my wisdom and that's where I find na talagang kailangan kong tumayo sa sarili ko. I was in this bar and during the interview, yung employer, pinapatayo ako. Sabi niya, please stand up. Sabi ko, bakit kailangan kong tumayo? Barmaid lang yung parang a-applyan ko. Tapos, at that right moment, from the second floor, may mga bumababang babae. And they're wearing like those kind na yung, alam mo na yung kung anong ginagawa nila. Yes. Sabi ko, hang on. Sabi ko sa employer, hang on. Okay. Sabi ng ahente ko, barmaid yung available na position dito. Bakit kailangan kong tumayo? Sabi niya, ay, hindi ba sinabi sa'yo na baka gawin mo to? You need to serve the customer. You have to go out with them. Sabi ko, okay. To be honest, I didn't come for that. Sabi ko ganon. Talagang sinabi ko dun sa employer na kahit na natatakot ako, kasi syempre, baka pagalitan ako. Kasi syempre, nag-a-apply lang naman ako ng trabaho, tapos mamimi-choosy pa ba ako. Alam mo yun, yung mga ganong thinking. Pero I stand my ground. Sabi ko, dudurugin ko ang puso ng nanay ko. Pag nalaman ng nanay ko, na dito ako napadpad. She spent so many years at nagpakahirap siya sa kantin namin noon para patustusan yung pag-aaral ko. Ipinangutang yung 10,000 para makapunta ako ng Singapore. Tapos ganito lang yung mapapadpad ako. Sabi ko, no, I didn't allow that. Sabi ko sa kanya, I'm not applying for this job. I'm so sorry.
Mm. Alam mo, imbes na magalit sa akin yung employer, actually, hinangaan niya ako. Ang sabi niya sa akin, I like you. Sabi Nice. niya ganon. Oo. At least you know how to stand your ground. Mm. Tinawag niya yung ahente. Mm. Pinagalitan niya yung ahente sa harap ko. Sabi niya, malinaw ang pagkakasabi sa iyo ng batang to na ang hinahanap niya ay restaurant, Mhm. hindi bar. Hindi siya ready for this. Bakit mo siya dinala dito? Kinwestiyon siya. Alam mo, paglabas namin, galit na galit sa akin yung ahente. Minumura niya ako as in. Kasi sabi niya, pwede mo namang sabihin ayaw mo ng trabaho. Bakit kailangan mo pang sabihin na ganyan? Sabi ko, no. Yes. Sabi ko sa kanya, no. I clearly told you, I don't like this type of job. Then why did you bring me here? Sabi ko ganun. Kasalanan mo yan. Sabi ko sa kanya ganun. Alam mo, sa sobrang galit niya, sinabi niya ako na, ipo-forfeit ko yung deposit mo. Nag-deposit ako ng $200 sa ahente para hanapan ako ng trabaho. Oo. Po-forfeit ko yung $200 mo. Hindi mo makukuha yan. Hindi na kita ihanap ng trabaho. But still, I walk away. Kasi hindi ako yun eh. Yes. So, after that, yun lang yung isa sa mga experience ko na talagang tumatak yan sa utak ko na sabi ko, kailangan ko talagang maging ganito. Kung nandito ako mag-isa, wala akong kakilala. And as long as I know I'm doing the right thing, Mhm. I can voice it out. I should voice it out. I have to stand my ground. So after that, nakahanap naman ako ng trabaho sa cafe. Mhm. After ng cafe, napunta ako sa restaurant. And just within 2 years, yung restaurant na yun, they recognize my efforts. Na-promote ka agad ako supervisor, na-promote Wow. agad akong outlet manager. Wow. Wow. So at 20, siguro I'm 22 or 23 that time nung may hawak na ako ng sarili kong bistro bar, parang bar and cafe siya. So, very workaholic ako even before. Very workaholic. At that, I admit, kahit yung matangsawa ko, alam niya yan, na ang utak ko hindi yan tumitigil sa pag-iisip. Oo. And I parang nailalabas ko yan emotionally, physically, mentally talagang ganun talaga. Ewan ko, siguro naka-embed na yun sa akin kasi nung bata pa lang ako, nakikita ko yung nanay ko, naghihirap yung nanay ko, yung tatay ko. They're always working. Mhm. Kumbaga para sa akin, that's the norm. Mhm. So, dati tumutulong din ako sa mom kasi may canteen kami. Yun ang nagpaaral sa aming magkakapatid. And thankful ako na, alam mo yun, na ganun yung parents ko, na nagdaan kami dun sa hirap na yun. Kasi I am like this right now because of my parents, sa upbringing nila, tsaka yung napagdaanan naman namin, na hindi madali ang buhay. Yun ang panganay ako, 5. 5 Mm. kami nila. So, um, talagang parang nasa akin yung bigat ng responsibility na Mhm. iangat yung family ko. Mm. Ganon yung mindset ko noon na kailangan mag-aral ako mabuti, kailangan matulungan ko yung parents ko para hindi na mag-work si mama, parang yung mga ganon. Oo. I mean, those are the typical thinking natin na gusto Yes. makatulong sa parents. So, ayun na. Okay, mama is talking, okay? Grabe, Coach G, no? Kaya makikita mo kay Coach K, yung being a strong woman. Hello, baby. Yung being a strong woman, no? Kaya pala, no? Yung balikan natin yung pagpakilala sa kanya, di ba? So, nagagawa niya, nasasabay niya lahat. Kasi nakikita mo talaga doon, base sa kwento niya, yung very strong woman siya. Kaya niya talagang gawin lahat para sa pamilya niya, di ba, Coach Yes, G? exactly. Oo, totoo. And tawag dito, Coach K, no? Question lang, talagang Singapore ang plano mong puntahan? To be honest, no. I don't have any idea. Kasi nung time na yun, ang school namin, nagpapadala sila ng, she's at work. So, during that time, nagpapadala yung school namin ng trainees sa Hong Kong, sa Malaysia, and Singapore. I don't know much about Singapore. Talaga? Actually, oo, nung natanggap ako sa interview for Singapore, saka lang ako nag-research about Singapore. And I kinda like the idea na it's a safe place, na it's a small country, na alam mo yon. Kaya sabi ko, sige, go na natin to. Kasi yun naman ang talagang gusto ko, yung baka labas ako ng country talaga noon. Kasi alam ko na hindi ako makakaipon para sa family ko if I stay in the Philippines. Yeah. Really? So talagang Alright, yun na yes. yung mindset mo nun? Talagang abroad? Yes. Oo.
And tingnan mo naman, 18 years. Mm. And Coach K, doon na siya, yes, doon na siya, 18 years, doon na siya grabe, no? nakapag-build ng kanyang Oo. sariling family, di ba? Okay, Coach Oo. K, no? Curious kasi kami, no? So, before tayo pumunta rin sa business side natin, okay? Gusto mo na namin maintindihan, no? Kung paano nagsimula yung journey mo naman sa dropshipping business. Alright. Okay. O, yan po ang proof, di Ayan ba? ang Yes. puro Na kaya niya mag-multitask. task. Yes. Even working, nandyan yung ano, no? So, sa dropship, okay, even before, no? Kasi back in 2013, nabuntis ako. So, anyway, pinakasalan naman ako ng husband ko ngayon. We've been together for 3 years nung nabuntis ako. So, although, okay, I'll give you space. So, although, hindi kami masyadong ready during that time, but, of course, syempre, nandiyan na yung bata, it's a blessing. So, we did pursue talagang, tapos nagpaalam na kami sa family ko sa Philippines, nagpakasal kami and everything. But, nung time na yun, napag-usapan namin ng asawa ko na I will stay home at siya yung mag-provide for us. Pero hindi naman sa, excuse me, Lord. Pero during that time, hindi naman siya sa pilitan. Nasa akin naman yung decision. Pero sabi niya, it'll be better if I can look after the kids. So, para sa akin, I have been supporting my family for I think at least 5 years bago kami naging mag-asawa. So, hindi ako sanay na walang pera. Hindi Okay. So, parang nababayo ako kapag wala akong sariling pera. And ayokong nangihingi. So, from then on talagang nag-iisip ako ng kung ano-anong pwedeng ibenta. Side income na pwede kong magawa while at home with the kids. Nagbenta ako ng baby clothes. Nagbenta ako rin ng mga sabon, mga Kojic before. Nagbenta ako ng mga kung ano-ano, to be honest. Kahit nga yung parang yung second-hand na platforms dito sa Singapore, nagbibenta ako ng mga second-hand items kasi gusto kong magkaroon ng sarili kong pera. In a way. I wanted to have that freedom na hindi ako asa sa asawa ko. Kahit tatanungin ako ng asawa ko, do you still have money? Pag hindi ako sumagot, alam niya na yun. Hindi talaga ako nangihingi. So anyway, lagi akong naghahanap ng sarili, ng side income. So, napunta ako ngayon sa selling ng crystals kasi nagko-collect ang husband ko. And then, yes, di ba? So, actually, ang business ko na online selling ng crystals, nag-start yan back in 2015 pa. Wow. So, nagprosige akong, sabi ng asawa ko, you know what, kung gusto mo talagang gawin to, you might wanna try the US market kasi US market ang malakas ang crystals. So, nagprosige talaga ako. Alam mo ba na ako, ang kauna-unahang Filipino and Asian na pinayagan ng mga kano na magbenta sa mga Facebook platforms. Kasi they are very protective of their own race. Ang gusto nila, sila-sila lang. But I proved their worth. Sabi ko, sige, in-stock ko yung mga admins, in-stock ko yung In-stock no? hanggang sa pinayagan nila ako na magbenta. So from there, naging successful naman. Nagkaroon ako ng sarili kong following sa Facebook groups. And it's a very, very big community. And a very, I'm very happy na pinayagan nila akong maging part nila. Kasi, ang shows doon, Gerald, I'm telling you, you have to book your own show sa Facebook pa to, ha? You have to book your own show 2 to 3 months in advance. Ganon kalakas ang crystals noon na talagang ang booking talaga niyan is matagalan. At kailangan kapag nag-book ka ng show mo 24 hours or 48 hours, you have to be present and you have to be posting consistently or doing live sale consistently. I've been doing live since 2015 pa. So anyway, after that, 2015 yun, nag-start ako and then maayos ang business namin. Nag-open kami ng crystal shop dito sa Singapore in 2019. So, in 2019, nagbukas kami ng September. So, 2019, nag-open kami ng sarili naming crystal shop. But then, COVID hit in 2020. Yes, Yes. COVID hit in 2020 at talagang very, very down. Kasi, syempre, kabubukas lang ng shop namin. Nag-spend kami ng maraming pera para ma-open yung shop. And I'm very, very proud. Very proud ako during that time kasi napakalaking achievement yun para sa akin na Pilipino ko. Nagpunta ako dito sa Singapore para lang maghanap ng trabaho pero nagawa kong magbukas ng sarili kong crystal shop. And crystal shop is no joke. Talagang
yung tinrabaho ko yun, you know? Kaya nung Mm. nagsara yung, ayun, 2020, wala na talagang walk-ins nun kasi totally closed na. Yes. And then 2021, we have to close our shop. So, ano to, coach, ikaw mismo yung may-ari ng shop na to? Ako talaga may-ari, kami ng asawa ko. Oh, And ako talaga yung may gusto nun. oo. So, I have to close in 2021. So, tinapos lang namin yung 2 years namin na contract with the Yung landlord. sa lease, oo. Sabi ko, sa lease, sabi ko, I don't think we can carry on kasi hindi natin alam kung gaano magtatagal yung Yes. COVID eh. Pandemic. Sabi Lahat uncertain nung panahon na yun eh. yes, definitely talagang sabi namin ng asawa ko, you know what, let's just take the loss. Kasi hindi lang naman tayo yung na-hit nitong COVID. Nobody expected na magiging ganito. Nobody expected na hanggang magko-close down talaga at walang makakalabas, you know. So, I'm very devastated during that time. So, 2021, nag-close kami. I'm very down. Talagang nawalan ako ng puso kahit na magbenta. Kasi talagang, grabing lugi yun. So, parang wala akong masyadong ginawa for a year. Kasi nga, super lungkot ko. Oo. Pero, after I recovered, grabe 1 year yung hinintay ko. No? Pero when I recovered, I upgraded my skill. Talagang nag-a-attend ako, bumibili ako ng mga courses, nag-a-attend ako ng mga online, kahit na YouTube, basta kailangan kong i-upgrade yung sarili ko. Digital marketing, funnel making, lahat ng alam ko na pwede kong i-apply in the future, talagang pinag-aralan ko. So, So, okay. Sige. So ano tawag dito from selling crystals? Okay, doon naman sa dropshipping business. Paano mo naman na-encounter to? Paano mo siya na-discover? Okay. Since I'm someone na lagi nagsascroll ng side income. Okay. Ako nagsascroll ng side income. Ano ng FY ko, side income. And then I come across Emily Acordo Yaman. Ito Coach K, matagal ko nang gustong itanong sa ito eh. Kung may 24 hours tayo sa isang araw, 'di ba? Paano mo napagkakasya, no? Like yung, syempre, may mga anak ka, 'di ba? May pamilya ka, Yes. and then meron ka pang online business, may day job ka pa, tapos sinamahan mo pa ng dropshipping. Oo, 'di ba? Kaya paano mo pinagkakasya yun yung 24 oras mo? Okay, as a mama of 4, kailangan talaga ang utang mo systematic. Yeah. And I have been working in F&B before and naging outlet manager ako. I handle at least 30 to 50 staffs. So, ang utak ko talagang systematic yan. So ako, bago ako matulog sa gabi, alam ko na kung anong kailangan kong gawin the following day. Hindi ako natutulog Nakaplano na siya. Nakaplano. Very organized, no? Yes. Ang tawag ko dito is time blocking. Kasi kapag gusto mo naman talagang gawin ng isang bagay, bibigyan mo yan mag-aalat ka ng hours dyan in a day. At since alam ko yung mga kailangan kong gawin throughout the day, alam ko kung kailan ko siya pwedeng isingit. So, bigyan ko kayo ng idea. Okay. Okay, go ahead. So, in the morning, gigising ako ng 5:30 a.m. Tutulungan ko yung panganay ko, yung dalawa, first and second ko, na mag-prepare for school. Habang nagpe-prepare sila for school, naglilinis na ako ng bahay at nagtoto na ako ng mga frozen na lulutuin ko mamaya. Okay? Oo. So, after that, ire-ready ko naman yung pagkadating ng 7 o'clock, ire-ready ko naman yung mga maliliit. Ganito, pagdating ng 7 o'clock, ire-ready ko na naman yung mga maliliit. So, meron ako, isi-send ko sila, magre-ready for school, isi-send ko sila sa school. Pagdating nila ng school, mag-grocery ako. Yeah. Pagka-grocery ko, pag-uwi ko ng bahay, alam ko na yung lulutuin ko. Maglalaba, nakasalang na yung mga labahin. Talagang nakasystemize yan. So, sa umaga, kailangan kong magluto ng lunch ng family. Kailangan kong maglaba every other day. At kailangan kong isettle kasi yung lunch ng mother-in-law ko din. Kasi ang husband ko nag-work din. So, ang mother-in-law ko, ito ang hindi alam ng lahat. Kasama namin sa bahay ang mother-in-law ko na may mental illness. May mild na schizophrenia. So, kasama niyo sa bahay. Tutulungan ko yung asawa ko na alagaan. So, before I even go to work,
kailangan naka-ready na din yung lunch niya. Mm. So, after that, sa work, tinatry kong hindi talaga humawak ng phone from sa morning hanggang 10:30 a.m. Pag naka-ready na ako for work, palabas na ako, naglalakad, then I start answering inquiries ng mga business partners natin. Naglalakad ako 15 minutes papuntang bus stop. Let's say 10 minutes sa bus stop. Voice record, humihingal-hingal pa. Sabihin sa akin ng business partners, "Ma'am, naglalakad po kayo?" Sabi ko, "Yes, I'm sorry, but I'm on the way to work. Naglalakad ako sa bus stop. And this is my only time para masagot yung inquiries nyo." Tapos habang naghihintay ako alam mo yung time na to, itong maliliit na time na to, pwede naman natin gamitin for something, for the business. Even though it's like 15 minutes, 20 minutes, pag naiipon kasi yan throughout the day eh. Yeah. Tapos, pag on the way ako to work, At saka yun pa pala, Coach Eric, no? Tawag dito si Coach K, nag-a-assist pa yan ng mga business partners. Grabe, no? Isa siya sa mga assigned coaches, no, na tumutulong sa mga bagong business partners. Nagawa pa ni Coach K Nagagawa yan, pa no? niya yun, di ba? Nagagawa pa niya. yun. Oo, Kaya talagang grabe. grabe, no? ang biyahe ko mula bahay hanggang work, aabutin ako ng 45 minutes to 1 hour. Okay, you can ask them. So, from 45 minutes to 1 hour, ang total na biyahe ko papasok ng trabaho. Ginagamit ko yun para makatulong sa mga business partners natin. Minsan ginagamit ko din siya para gumawa ng content. Minsan pag wala na akong business partners na sasagutin, content ako habang naglalakad. Kaya yung mga post ko minsan, good steps. Habang Kaya, naglalakad. Habang naglalakad. That's my only time eh. Oo. Para magawa yung business eh. Kaya, kahit nung small Grabe, things, grabe. adds up. Grabe. Yes. Hindi pwede ang pahinga. Hindi The pwede. word pahinga, wala yan sa vocabulary natin at dahil kailangan talaga nating i-work out yung business. Kapag talagang gusto mo, gagawan mo talaga ng paraan. Okay. Ayun, Coach K, Coach G, balikan ko lang yung yung naging preview sa business ni Coach K. Kasi 'di ba sabi mo Coach K na sumara yung negosyo mo before. And then nakita mo yung JC, itong negosyo natin. Ano yung naging motivation mo na pumasok ulit sa negosyo even na na-experience mo na yung pag ninegosyo mo pero hindi siya naging successful. Kasi Coach G, sa panahon natin ngayon, akala kasi ng karamihan kapag pumasok ka sa negosyo is agad-agad or nandun agad yung success ng business. Pero kay Coach K kasi, so gusto kong malaman para makapagbigay din siya ng ano bang tawag dito sa mga viewers natin na pagdating sa business, hindi lang agad-agad talaga yan na kikita or magbo-boom yung business mo. Coach K, ano yung naging mo doon? Bakit nag-JC ka pa rin? Add lang din, no? Especially sa case ni Coach K, base sa kwento niya kanina. Kasi inabutan siya ng COVID pandemic. Oo, pandemic. So, kumbaga parang yun eh. Parang hindi naging patas yung laban sa kanya. Laban sa kanya, diba? oo. Kasi talagang lahat, buong mundo nun, parang huminto eh. Diba? Huminto, So, yes. sige, yun, Coach K, ang ganda ng tanong ni Coach Eric na yun. Oo. So, actually, it's a wake-up call for me kasi yung crystal business kasi namin is hindi siya necessity. Yes. Ang bibili ng crystal is kapag okay ang economy, kasi pag may extra silang kita, yun ang ginagamit nila pang tama. crystal. So, talagang bagsak yung business ko during that time. And parang na-realize ko, kailangan ko ng another source of income na hindi aasa sa ganitong klase ng yung ganitong type ng, is a very niche item eh. You know, hindi lahat kayang i-afford yung crystal. So, sabi ko, I really need to do something. Actually, nag-try na ako ng digital selling, digital marketing. And, okay naman siya, successful naman siya, pero sa akin kasi hindi enough. So, the success is not enough. So, nagbabrowse ako, habang nasa digital marketing stage ako, digital selling stage ako, that's when I found out about JC Dropshipping Business. Pero actually, matagal na, 2 years ago, may nag-message na sa akin yan eh. About JC Dropshipping. Taga Singapore din.
And Mm. she's very successful right now. I'm just not gonna mention the name. Pero I don't feel like it during that time. Oh. That time is during the pandemic. Wala ako sa vision nun. So, I'm very down. So, nung nag-scroll na ako ng side income, nakita ko ang JC Dropshipping business and inaral ko. Hindi ako basta-basta nag-PM agad na, oh, I'm interested in this. Nag-research ako about the business and sabi ko, parang may nagtanong na sa akin ito 2 years ago, pero ngayon meron pa din. So, legit to. Parang yun ang Yeah. naisip ko. So, sinerch ko yung may-ari, sinerch ko yung business, kung ano yung mga brands under it. Sabi ko, Yeah. okay naman yung mga brands. Sabi ko, parang may food na, meron pang health and wellness. And then, nag-check ako ng mga magiging possible na sasalihan. So, inano ko din yan. Parang isinort list ko din yan. And I end up with GM Emily ako Henoyaman. Really? So, para sa akin, nakita ko yung profile niya. Although, ako naman yung tipo ng, hindi agad ako basta-basta, okay, syempre nakita ko si sports car. I'm not into that. Yeah. Pero the idea na that is possible within that span of time that she joined, sabi ko, Wait. if she can do it, I can do it too di ba? Sabi ko, sige, tara, try natin to. Kaya doon ako nagsimula. And I know, just in any other form of business, alam ko naman hindi madali, lalo na kapag nagsisimula. And given na may 4 akong anak, tapos may online business pa ako, mag-a-add pa ako ng isang online business. Pero sabi ko, dropshipping, I know about dropshipping, sabi ko. So it has a proven system, may system na. So ang sabi ko, parang kakayanin ko naman to on the side. Kaya talagang nag-go ako. Yeah. Nag-go ako. Kasi para sa akin naman, kahit anong business pa yan, basta gusto mong gawin and desidido ka na gawin siya, whatever business ito, magiging successful ka. And that only Ay, grabe. proves, no? That only proves na yung business talaga natin sa Showmaking JC Dropshipping, talagang magagawa mo siya. Regardless kung ano pang ibang pinagkakaabalahan mo. Kaabalahan mo. Job ka, homemaker ka, di ba? Lahat. Like for example, ayun na, nasa harapan natin. Nasa harap natin Sige. sa example. Kaya yung mga tao who's having second thoughts of getting into this business because ang sinasabi na, naku, baka hindi ko yan maasikaso. Kumbaga parang dinefine ni ano yun, ni Coach K lahat yun eh. No, na parang, Tama. nasa isip mo lang yan. Isip lang yan. Diba? Very powerful kasi yan talaga ang magde-decide kung ano yung gusto mong gawin. And you know, kapag ka kasi positive ka palagi sa lahat ng bagay, alam mo yung ma-attract mo lahat ng positive eh. Yes. And kapag Tama. nag-iisip, alam mo, this is last time, hindi naman ako, although I'm into crystal, hindi naman ako ma-metaphysical or something. Hindi ako mahilig sa manifestation. But unknowingly, I'm manifesting things that I want. Yung shop ko before, I manifested for it. I manifested it until na parang totoo na siya. Every morning na nagigising ako, feeling ko, papasok na ako sa shop ko, you know, I can envision it. So, parang na-attract ko yung time na yun. So, when it comes to JC Dropshipping business, na-envision ko kung ano yung magiging ako in a few years' time. Yeah. And ako naman, I'm the type of person na talagang pag ginawa ko, gagawin ko. I'm not half-hearted na minsan gagawin ko, minsan hindi. Pagka nasimulan ko yan, alam ko, itutuloy-tuloy ko yan. Yeah. And Yes. is very important sa business natin. Kasi, Again, Coach Eric, ano yung question mo kay Coach K? Doon sa ano na nga yun? Yung even na nagkaroon siya na nag-failed or sabihin na natin na hindi naging successful yung isang business niya pero nag-keep going pa rin siya para magnegosyo pa rin. So yun. okay, so in that part, kasi katulad nung na-mention ko, yung una ko kasing business, hindi siya pandemic-proof, hindi siya essential talaga. Yes. Kumbaga, luho yung business ko eh. So, talagang nag-isip ako ng, sabi ko, I can't carry on selling this, lalo na kung magkakaroon, touch wood, kung magkaroon ulit ng yung baba ng ekonomiya, hindi ako kikita. So, sabi ko, maghahanap ako ng business na pwede kong gawin online, pwede kong gawin sa bahay, at yung tipong pwede kong ibenta kahit na, you know, kahit na may pandemic pa. At saka naisip ko noon, lahat naman ng business nagpe-fail. Tsaka yung pandemic naman is something that we can't control. So lahat tayo tinamaan.
what can I do to get back on track, na kikita ulit ako. Kasi para sa akin, business, kahit anong business na pasukin ko, kapag talagang gusto ko, magagawan ko ng paraan yan. Kikita ako dyan. Yun ang mindset ko. Kaya nung medyo natauhan ako after a year, na nagmukmuk ako, I'm very down talaga kasi syempre, something that I built tapos bilang nawala ng Yes. ganun-ganon. Okay. Coach K, Coach K, pero hindi yun naging dahilan sa'yo para mag-stop. No. Kasi talagang gusto ko ulit kumita sa bahay habang inaalagaan yung mga anak ko. So, talagang nag-isip na lang ako ng paraan, ano ba yung pwede kong pagkakitaan nang nasa bahay ako? Ano ba yung pwede kong ibenta na kahit na yung talagang essential pangangailangan ng tao, you know? Kaya it's parang in time na din nung nalaman ko ang about JC Dropshipping business kasi sabi ko, my health and wellness, my beauty product, my Yes. food. Sabi ko, lahat ng pangangailangan ng tao halos nandyan na in one. So sabi ko, why not try this business? Tsaka, tawag dito, nawalan man ako ng loob dun sa unang business ko, which is I'm still doing now, hindi lang ganun ka-okay. You know, this is something na alam ko na mapagkakitaan ko talaga eh. Kasi madali lang siyang ibenta sa tao. Yeah. Madaling gawin. Meron tayong dropshipping, meron tayong Retailing. wholesaling, meron tayong retailing. Yung retailing pa lang, talagang kung gusto mo ng money on hand right away, Yes. post mo, benta mo yung product na may Yeah. di ba? Yes. And alam mo ba Coach Eric, no? Tawag dito, and yung buong family niya ni Coach K talagang gumagamit ng products natin. Oo. Ako feeling Galing. Oo. ko kung may siomai at siopaw sa Singapore, malamang. Sigurado Yun din yan. ang baon ng anak niya. Sigurado. Oo. So, yung mga yung mga maliliit, si Chloe tsaka si Noah, favorite nila is chocolate barley. Lagi. Alright. Tapos, yung panganay ko, he loves yung ating barley milk tea. Ano wawala? So, yung panganay ko, barley milk tea. Tapos, yung pangalawa ko pala, nag-chocolate barley din yun. Oo. Si Chloe, anong favorite ni Chloe? Chloe, what's your favorite? Drink? Yeah, what's your favorite drink? Choco barley. Choco barley. Choco barley. Parang gusto ko tuloy mag-choco barley. Nainggit bigla. Okay. So, okay. Yan. Coach G, may tanong pa ako isa kay Coach K. Sige, go, Coach. Coach K, anong different nitong JC business doon sa business mo before? Kasi nakikita ko sa iyo parang mas enjoy ka dito sa JC business na ginagawa mo. Napakalaki ng difference kasi bukod sa napakadaling magbenta ng products natin, alam mo, like what I mentioned, it's essential. Napakadaling i-alok sa tao. Like Siomai King, di ba? Siomai King, yung ating frozen food products. Nandito ako sa Singapore, wala akong stocks yan, pero may mga resellers ako sa Pilipinas. Nice. Ang mama ko, Wow. ng frozen food products. And the thing is, nabilhan ko pa yung mama ko ng freezer. Napakalaki ng freezer niya. Sabi niya, pwede siyang mahiga sa loob. Kasi, ganun kadaming Siomai King talaga yung nabebenta ng mom ko. Wow. Pero may food hub ka, Coach K? Wala. Hindi ka nag-food Wala hub? akong food hub. Okay. Meron kaming regular na food hub na kinukunan sa Antipolo. Okay. Yeah. So, ang ganda ng story mo, Coach, no? Pero syempre, definitely, hindi naman laging smooth yan, no? We're talking about yung dropshipping business na po, no? Okay, so, ano yung syempre, yung mga listeners natin, ako curious yan sila kasi most of the time, ang nakikita nila sa atin kapag nagko-content tayo, parang we're doing just fine. Di ba? Parang ganun di ba? So, dito pwede nating i-share, no, Coach K, ano yung mga naging struggle mo when you started sa JC? Okay, so lagi kayong na-amaze kung paano ko napagsasabay. So my main struggle then is time. I'm not always 100% na on top na laging, alam mo yun, laging may system yung, kasi tao lang din naman ako. Yes. I do have times na I feel low, I do have times na tinatamad ako, kasi syempre tao lang din naman ako. So, yun yung pinaka-struggle ko is talagang to pick myself back up kapag kasi ito yung pinakakailangan nating mindset dito sa business na kailangan nating i-harness kasi
business mo to eh. Sarili mo yung kalaban. Tama. Yung probably times na wala kang benta. Post ka ng post, post ka ng post. And kung makikita nyo ang mga post ko, tingnan nyo kung ilang shares yan. At least 20 shares yan bawat post. Ganun ako mag-share ng mga content ko, ng post ko. Lahat yan, 20 different groups, 30 different groups. Really? Talagang binibigyan ko ng Galing. time yan. Grabe, no? Oh, grabe. So, Oo. you are doing so much for the business, tapos minsan mararamdaman mo, shit, parang wala namang nangyayari. Oo. So, No? so yun yung naging struggle mo. So, speaking of Coach K, no, nung naramdaman mo ba to, umabot ba sa point na parang gusto mo mag-give up? Nangyari ba yun? Naramdaman mo ba yun? There's actually a time that I feel like, ano bang ginagawa ko? Parang, I'm giving so much time and effort and brain cells para dito sa business na to. Tapos, parang, hindi naman enough yung kinikita ko. Hindi naman ito yung nai-envision ko na gusto kong kitain. Then, I almost, parang siguro nag-lay low ako for 2 weeks, 3 weeks, and I think you felt that. Yeah. You mentioned that to me. Talagang nag-lay low ako for 3 weeks. So, I'm rethinking everything. Sabi ko, tama ba itong napasukan ko? Tama ba yung ginagawa ko sa business? Tama ba na i-continue ko to? So, I do have a lot of doubts. Kasi in between talaga ng kahit anong business, there will be lows na kailangan mong ma-overcome if you really wanna do business. Oh, speaking of overcome, paano mo naman siya na-overcome? Kasi, like right now, no, parang wala kami makitang trace na pinagdaanan mo yan. Eh. So, kasi right now you're actively promoting your business, di ba? And I think you're doing just fine, no, di ba? So, ano naman yung naging dahilan para ma-overcome mo yun? My family, kasi they're the main thing eh, di ba? Yung mga anak ko, sila yung main reason ko why I'm doing this. So, alam ko na possible sa JC Dropshipping business na magkaroon ka ng freedom of time, more time. Kasi although ngayon talagang binibigyan ko naman ng time ang mga anak ko, sila ang main na ano ko. Pero syempre, hating-hati ngayon gawa ng, I do have a lot of responsibilities na kailangan kong hati-hatiin. So I know in the future na kapag tinuloy-tuloy ko to, alam ko na I will reach there. Dun sa envision ko na kung anong gusto kong maging at kung anong gusto kong marating sa business na to. Yeah. Mga anak ko talaga, sila talaga yung inspiration ko dito. Nice. So speaking of Nice. family, no, kasi ako I would say na isa sa pinaka-amazing na bagay about your journey so far sa JC is yung kung paano mo nababalanse, no, lahat-lahat, especially being a mom to your kids, no, and also a wife to your husband, syempre, di ba? And at the same time, nasa Singapore ka pero definitely hindi mo kinakalimutan ng pamilya mo sa Pilipinas, di ba? At na-mention mo nga na binibigyan mo pa sila ng business. So, Coach K, ayan, so doon naman tayo pupunta kasi definitely yung mga listeners natin or yung mga viewers natin right now, curious din sila eh. So, yung pagbabalanse, although nabanggit mo naman kanina no, na meron kang proper time management. Pero, tawag ito, may mga guilt moments ka din ba as a mom na parang you're giving so much time, let's say, sa business, sa trabaho. Nangyayari din ba yun? Nararamdaman mo rin ba yun? May guilt moments ka ba? I think it's very normal to feel that mo. Especially sa akin, I'm very hands-on with my kids. Yes. So like kapag alam kong kailangan kong umupo sa Zoom, pag alam kong kailangan kong umattend ng training, pagka alam kong kailangan kong mag-set ng time para mag-encode ng mga bagong business partners, it's taking a few time away from them. And I do Yes. feel good about it. Mm-mm. Pero, talagang I make sure na ang Sunday namin, talagang full yan para sa mga bata. Sa kanila lang. And my So- kids know my love language talaga. Ipagluluto ko sila or ipagbe-bake ko sila or ipaghahanda ko sila ng whatever they want. Advance na yan. Para kahit na hindi man ako present sa bahay kasi syempre minsan nasa work ako, they can eat all the foods that they want kahit wala ako, no? Tuturuan ko sila po paano mag-bake niya, no? Kukunin mo na lang yung dough dito, ganyan-ganyan. At least they can still feel na yung love ko through the food that they're eating. Ganun kasi talaga ako sa mga bata. So, Kasi yes, parang yan ay naging love language mo yung pagkain, no? Okay, so you're saying na ang Sunday is non-negotiable kay Coach yes, King. Sa pamilya lang yan. pamilya lang yan. Ibang klase, Coach Eric. Ibang klase. Napaka-responsableng
Hindi lang responsableng business partner, kundi, di ba, bilang magulang at asawa. Very good, Coach K. Perfect, Coach. Oh. Yes, tama. Ayan. Coach K, ako naman. Asawa, di ba? Oo. Nakakapag-inuman na kami ng asawa ko from time to time. At least sa Talaga? schedule na twice, twice a month kailangan may inuman session kami. Talaga? Tingnan mo. Kayong dalawa lang. Oh, syempre Ang pag minsan paano-ano yung mga anak ko. Pero we do it, talagang we help each other na to give each other time. Kasi, Yeah. halimbawa, okay, bukas magiinuman kami, o nakaschedule na yan. Kailangan mapatulog namin na maaga yung mga bata. Mga 9 o'clock, kailangan tulog na sila. Para yung time, ito matapos kami. Kaming dalawa lang yung magkausap. Oo. Ang galing ni Coach K sa time management, no? Galing. So, sa mga viewers natin, ang daman talaga nilang napulot ngayong gabi. At saka isa pa, Coach K, ano yung dumagdag sa mindset mo? Kasi business-minded ka na before eh, di ba? Pero dito sa JC, nadagdagan ba yun? Yung mindset mo pagdating sa pagninegosyo? Oh yes, definitely. Actually, ang daming na-impart sa akin ng JC Dropshipping. One thing is Talaga? consistency. Kasi I Okay. always believe that, alam ko na to even before, consistency beats talent. Hindi Talent. naman nagmamayabang, pero alam ko na whatever I put my mind into, alam ko kaya ko yung gawin. Pero, sa business kasi natin, ang kagandahan, may mentoring tayo, meron tayong trainings, meron tayong supportive team. Yeah. Unlike before, Yes. ang dami kong tinry na iba-ibang, pero ako lang yun eh. Tama. From time to time na bumababa ako, nagsa-stop ako, hindi ko tinutuloy, so walang nangyayari. Diba? So, unlike dito sa business natin, every week, papaalalahanan ka ng GM mo, oh, May this is the tatapik thing sa'yo, no? May tatapik sa'yo, no? purot sa'yo kapag ka na-down ka, sasabihin naman ng GM mo, it's okay to rest, but make sure you come back. May nagre-remind sa'yo na this business you have to carry on. You have to carry on. Kung gusto mong may mangyari sa'yo, you have to pick yourself back up at gawin yung business. Ituloy-tuloy mo lang. And that's when consistency talaga, alam mo, talagang ang consistency, mabibit niyan ang kahit sinong gano'ng kagaling, gano'ng katalino, gano'ng Yeah. Oo. lahat. Basta consistent ka sa ginagawa mo. And you really find time to do the things that you need to do for the business. Yeah. Ito yung nakagusto ko dito sa business na to. Consistency talaga. Tuloy-tuloy lang. So, since business na yung pinag-uusapan natin, no, GC Dropshipping, so let's talk about the business side naman na, okay. Kasi especially, tayong mga mas nauna, di ba, sa negosyo na to, kumbaga, there's a tendency na talagang yung mga new business partners, they look up to us eh, di ba? They look up to us. So, ngayon, marami dyan ako curious pa talaga, ano ba talaga yung ginagawa natin sa dropshipping business? Okay. So, based on your experience, Coach K, ano yung strategy na sa palagay mo nag-work talaga when it comes to promoting the business? Sa akin kasi, kailangan mong magtanong. Kailangan mong sabihin sa tao kung ano yung binibenta mo para malaman nila kung ano yung binibenta mo. Kasi yan ang lagi kong nire-remind sa ating mga business partners. You have to start sharing. You have to start sharing. Ako, to be honest, when I started a business, hindi ako nag-share ng business after 1 month. Inabot ako ng 1 Okay. month. And during that time, grabe yung trainings natin. Every night. Ang sabi ko sa sarili ko, kaya ko ba to? Every night, matutulog na lang tapos kailangan pang umattend ng training. I have to. Oo nga pala, na-schedule pa ni Coach K yun, no? Oo. Grabe. Sabi ko, kakayanin ko ba to? So, 1 month pass. Then, syempre, ini-mindset ko na lang din ang sarili ko at dahil naglabas din ako ng puhunan. And I wanted, alam ko naman na may balik. Kailangan ko lang talagang ayusin yung mindset ko. Kaya, 1 month na bago ko nag-start mag-post, 1 month na bago ko inayos yung profile ko, 1 month na bago ako nag-start mag-promote ng website links ko. But the thing is, you have to tell people, you have to show people what you are selling for them to know na yan yung binibenta mo. Kasi kung hindi ka magpo-post, paano nila malalaman kung ano binibenta mo? Sasabihin ng iba, ano ba yan, ma'am? 1 month na ako pero wala pa rin akong kita. I asked them, so what have you done? Yeah. What have you done for the business? Nakapag-post ka na ba? Yung iba naman, yes po, nakapag-post naman po ako. Like, how many times?
during this past few weeks, sabi ko sa kanila, ako nagpo-post ako every day, at least 2 to 3 times a day, at nag-share ako 20 to 50 times, no? Sabi ko sa kanilang ganun. Pero hindi naman ako nawawalan ng puso na mag-share because that's our business. And kung i-compare mo yan sa regular na trabaho, Mm. sige, mamili ka. Magpamamasahe ka, gagastos ka ng pagkain mo sa labas, you're out for like how many hours a day. Pero yung business kasi natin, kahit nakahiga ka, pwede ka mag-post, pwede ka Oo. mag-share. Yes. Kahit na yung nakahiga ka di ba? You can do Tama. anything. In the comfort of your own home, talagang kailangan mo lang simulan at mag-share. Yeah. Yun lang talaga. Yes. So, Tama. Coach K, ano yung di ba kasi Coach Eric na mention ko kanina na si Coach K, kumbaga isa siya sa mga nag-a-assist Online. or Yes. nag-guide mga bagong business partners. Oo. Okay. Mm. Para doon sa mga viewers natin, Coach K, i-share naman natin ano yung na-observe mo na common mistakes na nagagawa ng mga beginners, ng mga newbies. Ayan. Para maiwasan nila, maiwasan na nila. Ang ito kasi, pagka may mga bago tayong franchises, Yes. lagi silang, kasi syempre nakita nila sa content yung Also. business. And they're already putting it in their head, in their minds, na kikita sila ng malaki once na mag-join sila. Yung alam niyo yung instant yaman, instant. Oo. Mm. Yes, Yun yes. yung pinuputol ko kaagad sa mga business partners natin na bago na, this business takes time. Na kapag sumali ka, kailangan mong you have to work on it, kailangan mong paghirapan. Kasi business to. Hindi to automatic. So, yun ang nagiging parang, nawawalan sila ng puso, nawawalan sila ng gana kapag 2 weeks na, 3 weeks na, wala pa silang nakikitang benta. Yun yung Tama. pinaka naiisip ko na maling nagagawa. And the thing is, yung konti lang na, halimbawa, hindi sila makapag-login sa portal, they find it is a big hindrance. Ito, this one I will share with you. Ito, iniyakan ko to. Coach Gerard Norsabal. Alam ko to. Hindi siya makapag-login sa portal. Ang sabi ko sa kanya, ma'am, right now, it's not important. Masasettle po natin yan. Once na mapareset po natin yan and everything. So, I told her that. Alam mo, nagalit siya sa akin nung sinabi kong hindi importante. Alam mo, sabi niya, anong hindi importante yan? Nagbayad ako ng ganito, ganyan, tapos hindi importante. Bakit mo sasabihin? Sabi ko, ma'am, I'm just saying na right now, at this stage, ang kailangan niyo lang muna is pag-aralan. Ay, hindi maka-order sa food sa website link, laging walang stocks. Ay, ang hirap naman umorder sa food app. Yun yung mga common na nagiging problema. Na pag hindi nila napag-aralan na umorder sa food hub or sa website link, ayaw na nilang gawin yung business. So, I hope, ma-mindset natin ng maayos ang ating mga bagong business partners para just to know that this is a business and this is not instant yaman. Tama. Yeah. Yes. Tama. Agree ako diyan, Coach K. Kasi Kumbaga, once na pumasok ka sa isang business, wala namang ibang pwedeng gumawa niyan kundi ikaw eh. So kung may hindi ka alam, dapat you ask please or hingi ka lang ng advice o dapat nga mas mabait pa siya dahil may kailangan siya sa'yo, di ba? Actually, pag business mo, dapat ikaw yan. Pero nandun ka pa rin to support her. Pero yun na nga, hindi natin talaga ma-please lahat ng klase ng tao kasi may iba-iba tayong pananaw at paniniwala. So, but the good thing here sa ating negosyo is, yun nga, mayroon kang guidance, may magtuturo sa'yo, hindi mo gagawin mag-isa, katulad ng sinabi mo nga, Coach K. And kapag feeling mo na nawawala ka na, nandiyan yung mga GMs natin, mga business partner natin na magtatapik, gagayad ulit sa atin para makapagsimula ulit tayo. So, Coach G, di ba, Coach G? yeah, actually, for a short period of time na nakilala ko si Coach K, madalas kasi siyang parang nami-misinterpret. No? Pero to be honest, tawag dito si Coach K, masasabi ko na she's one of the nicest person na nakilala ko sa JC. Yes naman. Oo. Oo. Kasi, Hindi naman mukhang masungit. Hindi oo. naman, di ba? Yung Ano kasi siya personality. si Coach K kasi, una parang may pagka-straightforward talaga siya. Ayun lang Parang, siguro. hindi niya, alam mo yun, hindi siya nagsusugarcoat.
Wala siyang ganun. Tama. Oo. Mm. So, kumbaga Tama. sabihin niya talaga sa'yo kung ano yung gusto niya sabihin. No, pero hindi naman intentionally na para, alam mo yun, ma-offend ka. No. Oo, ganun ko nakilala si Coach K. And talaga napakasipag niya mag-assist ng mga ng mga business partners. So, mahihiya ka na nga lang kapag ikaw na yung tamad eh. Oo, kasi ako like for example sa amin sa under kay Jem, Emily, Coach Eric, 'di ba? Oo. So talagang ako masasabi ko, ako si Coach K, si Coach Claudie, GL Rolita, kumbaga lahat kami kumbaga we're doing everything na kaya namin para maibigay sa mga business partners. Kasi isa lang naman ang motibo natin pare-pareho kasi ayaw natin may masayang na puhunan. Correct. Diba? Tama. Kasi, Correct. oo, alam ko, Coach Eric, one time napagkwentuhan na natin to, na parang, uh, yung 17,000 na pinuhunan nila dito, hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan nila para mailabas yung pera. Tama. Mm. Maaaring may mga, Totoo. oo, maaaring nagtipid sila, maaaring Kid nag-ipon sila, sila, maaaring nag-ipon, ipinangutang nila, di ba? pinangutang, Oo. yes, hindi natin alam. Yeah, Oo. so Tama. on our end, no, bilang mga nandito na sa negosyo na to at nakakaintindi, 'di ba? As much as possible, ayaw naman natin maging prejudice, 'di ba? Ayaw naman natin ma-prejudge yung mga business partners natin na to. Pero tama ka rin naman, no, Coach Eric, na dapat syempre they should be polite also. Polite, When it yes. comes to asking for a favor, 'di ba? Kasi totoo naman, no, tayo, we're just extending our courtesy, 'di ba? And huwag naman sila mag-alala kasi, kumbaga, ito naman hindi naman dahil sa isinusumbat natin yung pagtulong na ginagawa natin, no? I think it's just right for us na, syempre, maging ano lang din tayo, maging, kumbaga, parang maging kumbaga masuklian man lang kung ano yung kabutihan na ginagawa din naman natin. Kasi actually helping these people, it is a thankless job. No, hindi mo talaga, alam mo yun, kung pasasalamatan ka, okay. Kung if not, wala kang Yes, magagawa. yes. Tama, Diba? tama. And But, ang pinaka konsuelo mo na lang dyan, Coach Eric, alam mo kung ano? Kapag nakita yes, mo na nagsasucceed yung negosyo no business yes. partner na These tinutukoy. partners mo. But yun nga, end of the day, syempre, dahil negosyo mo to, dapat ikaw. Yeah. Diba, Coach G? So, sa lahat ng mga business partner natin na makakapanood na to, so, para sa akin, you have to do your best. Kasi negosyo mo to eh. Kapag naging successful ka, wala namang ibang makikinabang dito kundi ikaw. Diba? Mhm. So, kailangan talaga bigyan mo ng oras, pag-aralan mo kung mayroong mga problema, you ask some help, nandito Yeah. naman tayo lahat para magtulungan. Pero sana, be polite and be good sa lahat, no? Sa lahat dito sa ating negosyo. Okay, meron na lang akong huling kumbaga hihilingin kay Coach K. Okay? So, since for sure marami nakaka-relate sa story mo, Coach. Sigurado ako dyan, napakarami. And ako personally, gustong-gusto ko yung storya mo. Alright? Ako din, Oo. sobra. Kaya we're both thankful no na nandito ka ngayon at naging Ang guest. sarap lang ng no, Coach G, ng ginagawa natin kasi even tayo natututos tayo sa mga Totoo. kwento ng iba't ibang mga guest natin. Alam mo kay Coach K, ang nakita ko yung pagiging strong woman niya talaga eh. Hindi talaga siya papayag na yung attitude na ganun. Hindi ako papayag na hindi ko makuha yung gusto ko. Yun yung nagustuhan ko sa attitude ni Coach K. Tsaka yung very organized siya. Paano na, 'di ba? Kasi may trabaho siya, may family siya, mga anak niya. Pero lahat 'yan nagagawa niya ng paraan. And Coach Eric, So, not to mention si Coach K nga pala no, para sa lahat ng viewers natin. Si Coach K ang nag-asikaso or gumawa ng website natin, the onboarding website. Yeah. yes, yes. Ayun. So, ano yun, Uh, kumbaga, nag-contribute tayo pare-parehas doon, pero siya talaga yung nag-polish. nag-polish. Nung buong ganun ka-talented yan, tingnan mo gumagawa ng Kaya. website. Ayan. So, Coach K, okay, huling ano na lang, tawag dito, before we end this session, ano na lang yung, kumbaga, maipapayo mo? Ano yung message mo sa mga viewers natin, no? Especially yung mga tao na gustong magnegosyo, gustong mabalanse yung buhay nila, no? While doing the business and while being
a parent like you, 'di ba? So ano yung in general ano yung talagang maano mo, maipapayo mo sa kanila? Para sa akin, just do it and be consistent in it. You have to make that decision na gusto mong ma-achieve yung buhay na gusto mo through this business and make sure that you don't stop. Just carry on. Don't stop. Just carry on. Be Carry consistent. on, tama. Just carry on, galing. Yes. Coming from a person no na kumbaga minsan nang nag-isip na parang ayoko na. Oo. So, kumbaga yung sinasabi ni Coach K ano talagang in-apply niya sa sarili niya, 'di ba? Kaya siya nandito ngayon kausap pa natin. Tama. And I know that yung business ni Coach K, it's thriving, no? Talagang ako I'm looking forward sa kung ano pa ang mabibigay ng negosyo sa iyo Coach K. No, kasi Yes. isa ka sa mga taong talagang kumbaga tinitingala namin pagdating sa negosyo na 'to. Yes. Okay? Tama. Oo, kasi alam ko kumbaga exciting times ahead for you. Yes. Nasasabi ko 'yan. Alright. You have Yes. On my part, Coach K, thank you so much sa'yo. At talagang napabilib mo ko. Alam mo, may moment time din ako na parang I give up, you know. Pero sa mga kwento mo, kasi gusto ko kasi yung being strong eh. Yung strong ka sa lahat ng bagay. Gustong gusto ko yan. Ako din kasi may mga time na pag may ginusto kong isang bagay, gusto ko nakatutok ako. Ayaw ko yung may gumugulo sa akin. Kaya nung narinig ko yung kwento mo, para ulit akong nabuhay. Kaya thank you so much, Coach K, kahit na hindi man tayo laging nakakapag-usap, 'di ba? Kahit dito lang, at least kahit ako talagang na-touch sa mga kwento mo. Thank you so much, Coach K. Okay, kami na lang ang dadalaw sa iyo diyan. Ayan. Abangan mo kami, Coach K, next week. Next week agad. Thank Alright. you so much for having me, ha. And, you can always call on me kapag next time, pagka gusto nyo pa ako interviewin or anything. Kasi syempre, tayo-tayo lang naman din ang magtutulungan dito sa business. And Yeah. please don't feel shy to ask me. Katulad nung sabi ni Coach, how can I say no? Tell me. Yeah. Diba? So, ayan, I'm Tama. very thankful din na sa invitation nyo. And I hope, I can inspire women, and not just women, everyone who wanted to do this Yes. business. Talagang, this is a very good business model na kailangan mo lang talagang pagtrabahuhan Nice. and be consistent on Yes. it. Yeah. At Tama. yung BC, sa utak lang yan. There's no BC. No BC. Nasa isip Ano lang lang yan. It's all in the mind. No? Grabe. Grabe yung mga message ni Coach K talaga. Ayan, Tumatay yung balahibo ko, tingnan mo. Oo, yung message niya, grabe. Ayan. So, thank you so much, Coach K, for sharing your story and inspiring a lot of people today. And syempre, thank you rin, guys, for watching Ship Happens. Kung may Yes. natutunan kayo sa episode na to, please make sure to like, share, and subscribe. And comment nyo kung ano yung pinaka-takeaway ninyo and kung meron pa Yeah. kayong mga gustong i-suggest, di ba? Exactly, Coach G. For us to improve our podcast. Ayan, so Yun. see you on our next episode. Episode, Thank you yes. so much, Coach K. Thank you for Coach K, sharing. thank you so Maraming much, salamat. Coach G, thank you. Yes, and supportahan nyo po ang Ship Happens. Bye. Bye-bye. I've been practicing dentistry for the last 30 years. So, alam niyo na yung edad ko. Years. Yeah, so, alam niyo na yung edad ko. So, Kahit successful ka na, 'di ba? Kasi may 4 clinics ka na, tapos na yung mga anak mo. Pero may hinahanap ka pa rin ba? Kasi yun na nga, 'di ba? Dahil nandito ka sa dropshipping business. So, ano pa po ba yung hinahanap ninyo?